New Year's party. Amen. Na-enjoy. Ma-enjoy sa daghang pagkaon. Kasi mga pagkaon. Tapos sa mga pamilya. Tapos sa masilingan. Kaon. Kata-kata. Bubog. Mga dos sa dilik na ito. Duwas sa bubog. Paputo. Putol ang gamot. Putol ang mga tiglog. Ang kalipay. Grabe no? Grabe ang kalipay. Patingog sa mga sakinan. Putos mga pusil. Siga ang kalangitan. Diba? Mga fire works. Grabe. Diba? Ang gobyerno nag-ingon na wala na buto, dili kabugan leksyonan ang kalipay, dili kapun sa New Year. Diba? Pag-uban, mga leksyonan, mga dato, mga pobre, tanan, klase-klaseng mga relihiyon, klase-klaseng mga tribo, at tanan nag-celebrate sa New Year. Diba? Praise God. Hallelujah. So, 2026 is another year of challenge. Year of challenge. Adlaw kini o kini nga tubig mga igsunan, year of challenge. So, para sa ato mga igsunan, dili mo to o mga animals, year of animals. So, parang 2025, muli, lion, na 26, elephant, na dito po mga igsunan. Every year, mga igsunan, is challenges ikan sa atong kinabuhi. So, ang atong mensahe kayo sa rastamo sa itong lingkuranan tungkol kay wala kuman ang atong introduction sa tamang peksunan about covenant. So, magbarag ako sa tamang peksunan. Ito sa atong salamat sa Ginoo, ang Ginoo naghatag nato sa kinabuhi. Our most precious and heavenly Father, we thank you so much for the guiding light given kanino Ginoo. Dunay kang hayag para sa among kinabuhi. Salamat Lord nga ang imong kahayag nagapadayon sa amo. Kung ikaw Lord naghatag ka ng kalinaw kalipay sa pag-alagad diha kanino Ginoo. Amo kong ipasalamatan ng inyong mensahe. Karon nawa in the name of Jesus. Amen. Kaya palihog ko ang tanang mga except sa microphone. Tanang microphone. Ito. Okay. Sa daplin, ayan ay ko. Okay? Praise the Lord. Praise the Lord. We're talking about covenant. Okay. Okay na. Wala na. Praise. Covenant. What is covenant? A covenant is a formal, solid agreement. Okay. The best picture of covenant is marriage. Marriage covenant. Yes, a marriage. Ang tanang mga ang tanang mga blessing
dihatag mga kaigsunan. The Bible says, Adam and Eve, ikasaw sa Ginoo. And the blessings of covenant na sa Garden of Eden. And the Bible says, food and guidance, everything in the Garden of Eden because of that covenant. So, this morning, hindi adlaw ang kaigsunan, ato gitunan ang covenant about Naomi and Ruth. Diba? Ato gisutan ang covenant ni Naomi o ni Ruth. Sa covenant ni Ruth o ni Naomi, there are 3 phases of covenant of Naomi and Ruth. The first phase is initiation covenant. Okay. Last Sunday, atong itunan ang initiation covenant. What does it mean? Initiation covenant is the introduction of the covenant. Now, secondly, dwelling covenant. Today, we'll talk about dwelling covenant. Okay. Dwelling covenant, ninyo din makaigsunan, Ruth chapter 2, verse 23. Hindi niyo makaigsunan. Ruth chapter 2, verse 23. So she stayed close by the young woman of Boaz to clean up until the end of barley harvest and wheat harvest. Last phrase makaigsunan, and she dwelt with her mother-in-law. Dwell, past tense of dwell. Sa Bisaya pa, mipuyok. At kasama sa Bisaya, busan siya kanunay nakikuman sa mga kadalagahan ni Boaz. Aron sa paghagdaw, hangtod sa katapusan sa pag-ani sa sibada o pag-ani sa trigo. Ug siya ni puyo uban sa iyang ugangan nga babae. Okay. Si Ruth ni puyo dito ni Naomi. Nakibalo ta na si Ruth, daughter-in-law ni Naomi. Ug si Naomi, siya ang mother-in-law. Doon na sila yung tinawag kong close relationship. Diba? Ang mother-in-law o ang daughter-in-law sa natural na paagi makaigsunan kontra nila siya. Right? Pero kung magsuot ka ni ang mother-in-law o ang daughter-in-law, there's a blessing. Sa atong pagtuon din niya mga kaigsunan. Mao na nga iyawa, gusto yun nga, dili tayo bless. Diba? Pag-try ko sa inyong ugangan. Babae ka mo mga asawa, pag-try ko sa inyong ugangan. Mao na ang blessing usahay, dugay kayo. You know that? O din sa atong ibasa ang kaigsunan, there's a blessing of Ruth and Naomi. This is because Ruth dwelled with her mother-in-law. So today we're talking about dwelling in the covenant. Dwelling in the covenant. Now, dwelling is simply a place where a person or household lives, such as a house or apartment. Then, the word dwelling, ang puti pasabot kining pagpuyo, emphasizing the function of shelter and residence. The word dwelling, nakakayagi kung nag-dwell ka, nagpuyo ka,
diha ipon sa imong ika-relasyon. So Ruth and Naomi have a close relationship. Likod kaayo ang ilang relationship. That relationship brought blessings ug hangtod isulti ka nung kaninyo kini nga mensahe pag-aigsunan from Naomi to the church in Ayala din sa Gospelite Fellowship pag-aigsunan. Giyon sa pag-bless ang Ginoo kang Naomi hangtod sa atong simbahan. Pamatik mo pag-aigsunan kung giyon sa pag-bless. Tungod lang na siya sa ubangan ng babae ug sa binalay nga babae. Tungod silang covenant mga kaigsunan. Okay, number 1. Naomi seeks the security of truth. Okay? Number 1. Naomi seeks the security of truth. This security was rooted in her steadfast faith in God's providence. Pinasayo na ito, komisyonan. Kining maong siguridad o kasiguruhan, migabot ka na siya sa likod ng pagtuo diha sa pag-alagad sa Diyos. Ang ilang relasyon ni Naomi o ni Ruth tungod kay kini sa pagsunod o pag-alagad sa Ginoo. So ang hinungdan ng kaigsunan nga lingon ang ilang relationship, it is because of God's providence. God's providence. Ikaduha, the implementation of the specific covenantal laws. Mao kana siya makaigsunan si Naomi, iyahang ipakita ang siguridad o security of truth. Unsa man kanang security of truth makaigsunan? Letter A. Tanaw diri sa likod makaigsunan, this is great. Letter A. Operator, alisod mo sulod mo sa operator. Letter A. She trusts in God's provision. Okay? Naomi trusts in God's provision. What does it mean? Naomi never fully abandoned her faith in the Lord. Wala gid siya magbiya sa iyang pagtuo diha sa Ginoo mga kaigsuonan despite of experiencing loss and bitterness. Unsa man ning loss and bitterness? Namatay ko ang bana ni Naomi. Kasi nga sa bana ni Naomi, si Elimelech. Doon na sa inyong mga anak, si Malon o si Chilion. Namatay ko. Mga kaigsuonan, Naomi completely lost everything. Kaya kung mamatay ang bana, wala na may mangita. Kung mamatay ang padre de pamilya, lisod ang pamilya. Kung wala ang padre de pamilya, lisod. Maging kinay, doon na pa'y anak, duha ka lang ang kinaibilin. Pero namatay mo. Siya na na isa magkaigsunan. Wala na siya pamilya, wala na siya bana, o wala na siya mga anak. Ang nahimili nila, mga daughter-in-laws. Di ba? Ang usani ni si Ruth, despite of experiencing loss and bitterness, usa na ng bitterness, kapait sa kinabuhi, pait sa kalisod, namatay ang tanan, wala na rin siya kaigsunan. But Naomi trusts in God's provision. Nagsaling siya, kaya wala din siya mabiya sa Diyos
nga iyang gialagaran mga kaigsunan. 2026 mga kaigsunan, sa imong kinabuhi, moabot man kini ang kalisod sa imong kinabuhi, ayaw gyud biyahe ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Ayaw gyud pagbiya sa imong Ginoo. Ayaw pagbiya sa imong Dios. Nga naman tungod kay kung mubiya ka mga kaigsunan, musamot ka sa kalisod kining kinabuhi. Amen. Lisod ba? May opay Ginoo. Lisod. May lisod ka, pugri niya na isang walay Ginoo, basta takot ka. Di ba pwede? Di ba? O, kailangan may Ginoo, basta minunaryo ko. Lisod na taga-ayo, dito na mga laban, musamot ang atong kinabuhi. Si Naomi mga kaigsunan, despite of loss and bitterness, she never abandoned her faith in the Lord. Wow, ito siya biya mga kaigsunan. Di ba kita usahay, murang maniskurahin at maniscourage ta, mabaslay, tas pag-alaga ako, anak ko, tanan, di na ko musimba, mo nang daghang dili na musimba, kay naghamang distraction ngayon ako silang kinabuhi. Musamot na hinoon ang kinabuhi, mawala na yung mahimo. Kaya nga naman, bibiyaan niya ang iyang pagtuo niya sa Ginoo. Amen? Letter B, ini murag dako ni mga kaigsunan ng blessings. Idumdumi kinakuwali mga kaigsunan. Kini nga blessings ni Naomi o ni Ruth, pagtingalan ako, abot ni ay sa ayala. Abot sa imong pamilya mga kaigsunan. She trusts the knowledge of the Lord. I repeat, why Naomi was blessed by God? Because she trusts the knowledge of the Lord. What was the law? Okay, Naomi possessed a deep understanding of Israelite law. Number one, the law of provision for the land. I repeat, the first law, she believed, she trusts the law of provision. Number two, she believed, she trusts the law of redemption. Binisay ko na to para mas klaro yun. Si Naomi, sunod sa iyang kasing-kasing, nagsunod siya sa balakod sa Yuta, sa Israel. Tungod kay nahibalo siya sa Yuta, sa Israel, naaniha ang gitawag o law of provision for the land. Ikaduha, law of redemption. Because what is a provision? A provision is the act of supplying or providing food. That is provision. Sa na namatay ang iyang bana, namatay ang iyang duha ka mga anak, wala na siyang pagkaon, wala na siyang kwarta na ihatag sa iya. Wala na siya tanan mga kaigsunan, but she believed the law of provision. Amen. Salamat sa Ginoo. Nga doon na makitay, pagtuo diha sa Ginoo. Nga ang Ginoo mag-provide sa atong mga panginahanglan. Amen. So, bakit pa sa malang kasulatan? Number two, she believed the law of redemption. Okay, balik ko na ito ang provision. Provision is the act of supplying or providing food. Something that is supplied or provided. The word provision, which means preparation made beforehand. That is provision. Ang pulong provision, the preparation made beforehand. Gihimo, gianatadaan sa Diyos ang provision para kanimo. Hello?
Naa ay provision ng Ginoo para kanimo. Kay nahibalo ang Dios sa imong kahimtang, nahibalo ang Dios sa imong daganatan, nahibalo ang Dios kung unsay mahitabo nimo, dunay provision ng Ginoo giandam para sa imong kinabuhi. Amen. Wala pa kamatao mga igsunan, doon na lang provision ng Ginoo para nimo. So tuuhin ang provision mga igsunan. Because God will provide. For my God shall provide all my needs. Philippians 4. Amen. Ang Ginoo magpaprovide sa imong panginahanglan. 2026 mga igsunan. Mao kini imong starting point nga mutuo ka sa balaod sa Dios. Amen. Man si Naomi nagtuo siya sa balaod sa yuta sa Israel nga gitawag og law, nga gitawag og provision for the land. Now let's come to the gitawag mga igsunan of redemption. The word redemption means is the action of saving. Naomi believes, she believed the action of saving, or being saved from sin, or error, or evil. Nakahibalon yun si Naomi na ang Israel makaigsunan, doon na siya balaod, kung sa man mga klase nga balaod makaigsunan, balaod sa pagluwas kanila makaigsunan. Namatay man ang iyang bana, namatay man ang iyang kaniyang mga anak, wala na siya rin balay, wala na siya trabaho, but Naomi believed of their redemption. Nagatuo siya makaigsunan, nga muabot ang panahon nga ang manluluwas, muabot siyang kinabuhi. Muabot yun makaigsunan. Ang blessings ni Naomi, miabotin niya sa imong panimalay. Ang blessings ni Naomi, miabot ka na po, kanimo makaigsunan. Tanaw na ito karoon kung sa kininita mo. Now, she used this knowledge to secure future for herself and Ruth. Wala na siya, patay na ang iyang anak, patay na ang iyang mga anak, mga kaigsunan. Kung saan na lang siya nabilin, ang nahibilin niya, asawa na sa iyang anak o si Ruth. Pero mga kaigsunan, Ruth o si Naomi has the knowledge of God. Na siya'y knowledge about God. So she used this knowledge to secure his future, her future. Kung saan niya future? Kung wala ang Diyos siyang kinabuhi, mamatay siyang walay Diyos. Now, mga kaigsunan, Hosea chapter 4 verse 6, it says, my people are destroyed for lack of knowledge. So, si Propeta Hosea nagingon, my people are destroyed for lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected my knowledge. I will also reject you from being priest for me because you have forgotten the law of your God. Imong gikalimtan ang balaod sa imong Diyos. Hallelujah. Kung kalimtan ganimo ang balaod sa Diyos, last verse na yun, I will also forget your children. Magkalisod ang imong mga anak. Kung ang papa o ang mama believe God, ang imong mga anak blessed kayo. Yes. Amen. Blessed ka sa Ginoo. I-blessed ka sa Ginoo. I-blessed ka sa Diyos. Tungod kay magkaigsunan, ang mga tao, nakulangan sila o kaalam. Knowledge. Because according to the statement of this verse, the greatest enemy of man is not the devil. The greatest enemy of man is not demon. But the greatest enemy of man is ignorance of the law of God. Na naman ang yawa ang kaigsunan.
Usahay pasangilan ba nato ang yawa? Kaon na bayabas, o kaon na sani, o kaon na kinilaw, ganun. Sakit na kayo. Kaya, ibo na yung pasangilan ang yawa na naghatag o sakit ni mo. Ikaw na yung ikaw. Bakit namin? Kulang ng damage, magkaigsunan. For my people are destroyed for lack of knowledge. Our greatest enemy is not Satan. Our greatest enemy is our ignorance. Amen. To explain what is ignorance as far as the Bible is concerned. Ignorance is praying, not just lack of education. Ang ignorante din iskutan ang pinusanan, dili tungkol kay kulang kang education, but lack of knowledge of God's Word. Kung kulang kang kaalam sa pulong sa Diyos na kaigsunan, ignorante ka. Kung kulang ko kaalam sa Diyos, ignorante ako. Makamitaw makaigsunan nga maghatag kitag mga verses, magtuon tas Biblia makaigsunan, aron dili ta mahimong ignorante makaigsunan sa pulong sa Diyos. Amen. Atong hinumduman ka na makaigsunan, our greatest enemy is ignorance. Amen. Not because of lack of education, but it is lack of knowledge of God and the principles. Ang Diyos, doon na siya yung mga prinsipyo makaisunan. What are the principles of God? First is the foundation or the fundamental truths, rules, guiding values. Usahay, kulang ka sa gitawag o fundamental truth. Kulang ka mga rules. Kulang ka o guiding values from God's Word, mga kaigsunan. Busa, ang itabo mga kaigsunan, gitawag ka na siya of spiritual ignorance. Graduhan ka. Taas ka o educational background. Wala mo itong Ginoo. You are called ginawag ka o spiritual ignorance. Is seen as leading people to deception. Spiritual ignorance is seen as leading to deception. Kung sa mga deception, malimbungan ka sa iyong kinabuhi. Malimbungan ka sa iyong kinabuhi sa iyong pag-alagad. Kung sunod, makaigsunan ka ng gitawag o spiritual weaknesses. First is deception. Second is spiritual weaknesses. What are the manifestation of spiritual weaknesses? First is kanang magsugod na ganit ka o proud na ganit ka. Pride. First is pride. That is the manifestation of spiritual weaknesses. Pride. Sa pride, garbo. Magsugod ganit ka sa pagpagarbo sa iyong kinabuhi, mga kaigsunan, spiritually ignorance ka. Ignorante na spiritually. Bisa ba taas ka, hindi personal background. Kung di mo to sa mga balaod sa Diyos, you are mugwa kanimo kanang gitawag og spiritual weaknesses. First is pride. Ikalawa, selfishness. Usa man selfish. Pagkadalo. Pagkadalo. Sunod, fear. Pagkahadlok. Wala na sa sulat ini. Fear. Sunod, doubt. Mga tao nangalagad sa Ginoo, nagturaduha. Di mo makakali. Sakto ba kani? Doubt. Complacency. Kung saan na complacency? Katabawan lang sa kabalingon. And lack of discipline. Mao ka na
makaigsunan ang spiritual weaknesses, lack of discipline. Mga Kristohanon, kulang og disiplina diha sa pagkalakad sa Ginoo. Mga tao nga dili disiplinado. Nga nang tao gitawag ni Christ ang 12 disciples because the word disciples derived from the word discipline. Disiplinado yun ang mga 12 ka mga apostoles ni Ginoong Hesus-Kristo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung saan na ito pinipag-abot, ang blessing ni Naomi, maabot sa atong kinabuhi. Usogdan na ito o makaisunan. When God's people lack of knowledge, it is because they reject it. Ngano nga kulang kita kaalam, ngano atong i-reject ang pulong sa Ginoo. Once na magsugod na ka pag-reject sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan, mao ka na'y sign na ikaw kulang na sa knowledge about God. Her plan involved guiding Ruth to approach Boaz to initiating the process of redemption. Pamati o kaigsuonan, maghisgot na ta o redemption. Because Naomi believed the process of redemption. Nagtuo siya na sa iyahang katawhan sa Israel, diha mugikan ang redemption, ang kaluwasan, ang Kristo, ang manuluwas sa kinabuhi sa tibuok kalibutan. Diha sa Israel makaigsunan. So, sa panahon ni Naomi makaigsunan, according to the Bible, dinhi makaigsunan, Ruth, Naomi involved guiding Ruth to Boaz. Mao ni si example. Kini si Naomi, kini si Ruth, kini tulo, kini si Boaz. Si Naomi, iyahang itulog si Ruth ngadto ni Boaz. Kung may tawag kanang sa Bisaya pag anong himo siyang bana, kanang tawag na, gitupo. Si Ruth, gitupo lang dito ni Boaz. Dito ka. Kumplita si Boaz, dato siya, tulog siya. Di ba? Gitulog siya. Dagan may panahon na nag-video mo nga, hindi pero iyak, gitupo na mo. Lutulog na mo, kanya ka. Hindi mo rin yung banan, hindi mo yung asawa. Kung dili mo siya girlfriend, dili mo siya boyfriend. Itupo mo siya. Si Naomi, itupo niya, itulog, bibigyan siya, ito ka! Aron mahimo ka asawa, aron mahimo mo siyang banan. Grabe. That's the process of redemption. Basa ko na ito palang kasulatan. Matthew chapter 1, verse 5 to 16. Taas ni pero may baluan na ito maabot ang proseso sa redemption. Okay? Boaz, bigat. Kining tawag bigat. Itawag rin sa Bisaya pa rin, gianak. No? Boaz bigat Obed. Then Obed bigat Jesse. Si Jesse, anak ni King David. Si King David, apo ni Ruth. Nagitulog ni Naomi na ipaasawa sa dito. Pasawa sa dito. Nahimo siya, apo. Si King David, Haring David, makaigsunan, niya natawag si King Solomon. Okay, next. Then si Solomon, nanganak ni Roquan, o kanya si Roquan, nanganak ni Abia. Ni Abia, nanganak siya ni Asa, o kanya anak si Josaphat, kanya anak si Joram, ibigan Osias,
and Osias begat Jotham, and Jotham begat Achaz. And Achaz begat Ezekias, and Ezekias begat Manasseh, and Manasseh begat Ammon, and Ammon begat Josias, and Josias begat Jeconias, and the brethren about the time when they were arrived away to Babylon. And after they were brought to Babylon, Jeconias begat Salatiel, and Salatiel begat Zorobabel, and Zorobabel begat Abiud, and Abiud begat Eliakim, and Asur begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud, and Eliud begat Elizar, Elizar begat Nathan, Matam, and Matam begat Jacob, and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, whom was born Jesus, is called Christ. Hallelujah! What a blessing. Kubuhin pa ron si Naomi, bingo, thank you, Madam. Yes, it is because of her faith in God. Wala, namatay pa niya yung mama, namatay pa na niya yung anak, pero ang nagpabili niya makaiksunan, ang iyahang pagtuo, ikaluha, Naomi possessed a deep understanding of the law of God, the law of provision for the land and redemption. Amen? Gitulod niya si Ruth na divorce ang mahimo siyang bana o asawa, o niya di ay nahimo siyang ginikanan ni Jesus Christ, mao ang atong manluwas, mao ang atong isimba karon, nagpakamatay siya sa cross, ikuha niya ang itong mga kasalanan, aron kita mahimong anak sa Diyos. That is a covenant relationship. A covenant relationship when you are in Christ. Yakan Kristo, ikaw sana, mga sana ka. Kung naa ka sa punuan mo si Christ, Christ is the vine and you are the branches. Kung naa ka sa punuan makaisunan, mubunga di ba? You bear fruits. Napaka ng Kristo. Amen. Napaka ng Kristo. Mubunga ka. Kung wala ka ng Kristo, kaisunan, hindi ka mubunga sa Ginoo. Kung naa ka ng Kristo, mubunga ka mga kaisunan. You bear fruits. Kinahanglan kang connection mga kaisunan. Gikan sa Ginoo. Gikan sa mga tao. You cannot serve alone. We cannot serve God alone. Hallelujah. Na kinahanglan kang mga relationship sa imong kinabuhi. Kinsa na inyong ika sa taas, mga kaisunan, mao ka na ang tinuod na pagalagan sa Ginoo. Amen? So God, because Naomi believed the law of God. Praise God, salamat sa Ginoo. Hallelujah. Imagine, gikan ni Ruth, balo pa rin siya. Wala na to siya kaliwatan, kanamatay na ng bana. Pero gitulog yun siya, na nahimo siya ng bana dito. Di ay proseso na to sa kaluwasan para sa ato ang karoon ng kaisunan. Amen. Hallelujah. She trusts the covenantal relationship and community support. Si Ruth na kaisunan, nagtuo siya sa gitawag o community support. Ikaw, nakinahanglan nag-support sa imong komunidad. Asa man, dili sa community sa Ayala, community sa church. This is a community. Nakinahanglan nag-support mo kay sunan sa sulod diha.
Because Naomi found security through her relationship na kinahanglan ka connection relationship. Amen. Okay. Ano yung connected pa kasi yung pastor? Ako maniin sa pastor o babalik. You need to connect sa pastor. Na kung ikaw connect sa pastor, ay tingnan ko ako sa Ginoo niya. And nag-connect na ako ni Naomi, ni Abraham. Amen! Amen. That is, ang gitawag ko sa covenantal, ang gitawag ko covenant relationship. Okay, number 1. Naomi found security through her relationship by, first, loyalty of Ruth. Natin nyo, nakita na ito. Nakita nyo ni Naomi nga loyal kayo ang iyahang daughter-in-law. There's a blessing. Kung loyal siya sa imong mother-in-law. Kung kundi matot pa sa sulatan ng Exodus, by through the relationship by the loyalty of Ruth. Number 2, relationship with her people. Relationship sa iyang katawan. Isa mo na. Relationship sa imong kauban sa simbahan. May mga relasyon sa imong kauban sa simbahan. Hello? Amen. Sinample ba ang itong relasyon nila? O pa na makiksunan? Una, sa imong kining relationship, the loyalty of Ruth, diha na sa imong balay. Kumusta man ang imong balay? Loyal ba sa isa? Husband and wife, children? Loyal ba sa imong sa church? Loyal ka ba sa mga members sa church? Number 3, relationship with her God. Loyal ka ba sa imong Ginoo? Mo ni sikreto ni Ruth ni Naomi mga kaibigan. Loyal siya sa sulod siyang balay. Ang nahibiling siyang balay, kung sa nalang, di man, si Ruth na lang. Pero si Ruth, loyal ka sa iyang mother-in-law. Ikaduha, loyal siya sa iyang mga tao. Loyal ka siya. Ganahan ka siya, makikistorya, ngadto sa iyang kauban sa simbahan. Ikatulo, loyal ka siya sa iyang Diyos. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Katapusan, the blessing. She trusts the hope of restoration. Okay. She trusts the hope for restoration. The word restoration, which means returning to a former state. Nga naman, di ba ni si Naomi? Si Naomi, nawala diha sa simbahan sa Israel. Asa sa kadulong? Natong study. Si Naomi miadto sa Moab. Okay? Miadto siya sa Moab. Miadto siya sa mga tao nga dili nangalagay. Miadto siya sa Moab, who the people of Moab worship Chemos. Na once na musugod ka din ka sa paghawa sa simbahan, na dili na ka musimba makaigsuonan, muadto na ka sa mga worldly
worldly. So, una ko sabay ka mo kanta o mga worship songs. Karon gusto na kayo mo kanta o mga worldly. Nga naman, bibiyak ka sa simbahan, bibiyak ka sa fellowship. Mo na nita mo, ginaumi mga kaigsunan. Pagkabot niya dito mga kaigsunan, nakaayo lang, kay bisag po ka siya sa gawas, wala na siya sa simbahan, wala kanyang iyahi ang Diyos. Puro doon ay consequence. Kung sa may consequences na ikaw ni Naomi, namatay na yung anak. Dito sa gawas, namatay na yung mga anak. Moto niya ulit siya. Gikan sa Moab, o may ulit siya sa Bethlehem. Pobre na tayo siya dito. May ulit siya sa Bethlehem because Bethlehem, the meaning of Bethlehem is house of bread. From pangin sa kagutom, she returned to the house of bread. O dito sa house of bread, dito natawag si Jesus Christ. O si Jesus Christ, itawag siya o Jesus is the bread of life because Jesus was born in Bethlehem. Amen. So Jesus was born in the land of Bethlehem, house of bread. Manakako yung kaskulong sa Ginoo. Pamahal yung kaskulong sa Ginoo. Because Jesus is the bread of life. Hallelujah. So Naomi, she trusts the hope of restoration. Bibalik siya. Dito sa balay sa Israel, dito sa Bethlehem. Bibalik siya. Naomi was the hope of restoration and continuation of her family line. Iyahan isok pag biya niya dito sa Bethlehem, naputol ang iyang pag-alagad. Ibalik siya sa Bethlehem, yan isukpon pagbalik ang iyang pag-alagad. Amen? Napakslayan siya dito. Kung naaka ninyo na napakslayan, hindi karoon makaigsunan, balik sa Ginoo, kay bless ka sa Diyos. Amen. Naomi was blessed by God because she hoped for her restoration. Balik niya itong gitawag o continuation of her family line. Hallelujah. Ika sa Diyos, bato na sa mga kasimbahanan. Hallelujah. Kinahanglan nga mukunik ka sa mga tao sa Diyos. Mukunik ka sa mga kauban mo sa simbahan. Mukunik ka, diha makaigsunan because the blessings will flow. Amen? Mao ka na hinungdan nga mo i-break ang curse. Punto niya ang tunglo makaigsunan. Sa niya nga connected ka sa mga katawan sa Diyos. Kahit katawan sa Diyos, connected na sa Diyos. Nasabtan na ninyo, kung mukunik ka sa Diyos, mukunik ka sa katawan sa Diyos, maputol ang tunglo niya ng imong kinabuhi makaigsunan. Sa niya nga nawato mo si Jesus Christ, maputol ang tunglo mga kaigsunan. Kapag kung dili ka mo sunod sa Ginoo, makaigsunan. Unsa may simbolo, o unsa may sign na nagbuhat na gihapon ka sa curse sa imong kaliwatan. Kung unsa gibuhat sa imong lolo, gihimo sa imong papa. Kung unsa gihimo sa imong papa, gihimo nimo karon. Example, kung kawatan imong lolo, kawatan imong papa, basta ikaw kawatan, wala maputol ang curse. Wala maputol ang tunglo. Ay mulo sa una wala mangalagad, ay mo papa wala pang mangalagad, ikaw karon wala pang mangalagad. Pero ang imong lolo wala nangalagad, ay mo tatay wala mangalagad, dapat karon nangalagad ka sa Ginoo, naputol ang tunglo makaigsunan. Ano man? Isukpo nimo ang imong kinabuhi dili sa imong bloodline. Dito sa imong spiritual diha sa Ginoo. Idugtong mo diha sa espiritual. Amen?
Connected ka ba sa spiritual? Yes. Hallelujah. Amen. Praise God. Asa may i-connect sa Diyos ang spiritual? Diha sa iyong espiritu. Naba kay espiritu? Amen. Ha? Amen. Amen. Kung dili pa ka born again, dili pa ma-recognize ang iyong espiritu. Kapatulid sa Diyos. Hallelujah. Kinalan, i-connect ka sa katawan sa Diyos. Diha sa Diyos. Hallelujah! This hope was realized when Boaz married Ruth, redeemed the family, the land, and had a son, Obed, who became the ancestor of the King David and ultimately Jesus Christ. Ika ni Ruth, not to be Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang tanang uto kaniya, ang tanang salig kaniya, makabaton sa pinabahing mulay katapusan. We are connected in the body of Christ. Christ is the head, and we are part of the body of Christ. Plakpakan kong Ginoo. Hallelujah. The only security was not found in the material wealth, but in the truth of God's faithfulness. Wala diha sa material. Ang atong blessings, mga kaigsunan, wala sa mga material. Ang atong blessings nasa God's faithfulness. Hallelujah. I hope na pag-restore ka. 2026, time of restoration. Acts 3:19. Repent ye therefore and be converted, that your sins be blotted out, and when the day of refreshing shall come in the presence of the Lord. Glory to God. Mga kaigsunan, kinahanglan mukumit ka sa Ginoo. So, unahan ko na kanang mga kapit kung mga convention, kapit kung mga seminars, mga na mga speakers na. Hindi, kinahanglan ka makikobinan ka sa Ginoo. Kabalo, sa paghimo kobinan ka sa Ginoo. Now, nakibalo ko rin kaisunan kung saan na doon ay proseso mga kaisunan na maghimot ng kobinan. First is initiation covenant. Next is dwelling covenant. Next Sunday, napailain yung covenant ang makumplito ang atong panalagan dihan sa Ginoo. Amen. Pagpakan ako siya. Dito pa pa na ako. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah. Hallelujah. Before that, we'll sing How Great, How Great Thou Art. How great Thou art. How great Thou art. O Lord my God, when I behold some wonder, I see the sky. I hear rolling thunder, and was the universe display that changed my soul. I sing your majesty.
Awake now, awake now. Hallelujah. Mga kaibigan, we need a covenant relationship with God. This time, kung hindi ka mo connect sa Ginoo, you are disconnected with the blessings of God. You need to connect like Naomi and Ruth. Doon na sa covenant. Dwelling covenant. Magpuyod ko dihan sa covenant. You dwell in the covenant of God. Covenant relationship is needed. Na kinahanglan ng covenant relationship. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Tungkol siya sa katao, natawag si Jesus Christ, tungkol din Ruth. Jesus was born for us to redeem, pagluwas ka na mo, gikan sa among pagkakasasala, gikan sa among pagkakami, o kami i-connect diha ni Lord, aron ang blessings muklo, aron ang blessings Ginoo, magdagay ikan sa tingharian sa langit, ikan sa trono sa langit, magdagay dahil hindi kasulod sa akong kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, sa life. Hallelujah. Lord, sa Praise God. Masa ka nagpakyas mo rin sila. Masama ka na naluya. Ang tulong sa Ginoo, gagawin mo, bagong ka niya. May pagkasayungan sa Ginoo, ang Ginoo mo pagkasayungan. Hallelujah. Nagkinahanglan ang atong simbahan sa ni Naomi. She never reject her knowledge. She fully believed God. Nagtuko siya sa Ginoo. Ang iyong pagtuko, nagkuyanap sa tibok kalaban sa Diyos. Ang iyong pangalan, nahimong bantukan, tungkol siyang pagtuko. Kami usap, Lord. Hallelujah. Hindi magkakain ng simbahan. Pagkaya ang inyong blessings. Kung kami, ano na yung connection to each other. Connection to the presence of God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Pasalawa kami ito sa mga pasal. Pero Lord, ang disconnection, ang i-connect ka ng Lord, ihahan mo, Lord, aron ng blessings mo, Lord, aron ng blessings na nagaya sa among Ginoo.
you need to be born again. Your spirit must be born again. Dili ko born again mag-eksunan, dili ko flow ang Espiritu sa Ginoo. Kung flow ang Espiritu sa Ginoo, diha with your spirit. Kinahanglan mo born again. Yes, Lord. Kasi di mo born again ka, mag-eksunan. Yes, Lord. This is the time na mo-connect ang Diyos diha kanimo. Yes, Kasi mo-connect ang Diyos diha kanimo. Mo-connect ang Ginoo diha kanimo. Ang Ginoo gikan siyang trono. yes, Padulong diha sa imong sikat. yes, Lord. The Holy Spirit nagapuyo. So when you receive the Lord Jesus Christ and became a born again believer, the Holy Spirit magapuyo sa imong kasisikat. Yes, Lord. Your body is the dwelling place of the Holy Spirit. So na ang Holy Spirit, di na kailangan mo siya atin pagka na ang Holy Spirit pati sa susunod mo, sundihin siya. Oh Holy Spirit. Oh Holy Spirit of God. If you are born again, if you are not born again, you have not the Holy Spirit of God. So nito na karon sa gabi, kabutang kong makaigsunan. Nawata sa Jesus sa imong pinabuhi. Ang mga bata, dili ang kanugay sa paglagad, sa pagsimba, o dili. Dahil, lihan mo kasing-kasing, ginawag mo sa Christ sa imong pinabuhi. Ma-born again ka na. Sa di ka ma-born again ka na, makaigsunan, ang Holy Spirit na magpuyok sa imong pinabuhi. Sa di magpuyok ng Holy Spirit sa imong pinabuhi, ikaw na, connected ka na sa covenant of God. Hallelujah. So in this time of exodus, atong salamatan ng Ginoo. Hallelujah. Pagkata sa atong communion pero ang tawag. Ako gihangiyo si Brother Tulo, si Sister Sister Gloria. Tawag na. Unya si In. Tulo niya. Ako pa rin. Sister Raza.
Shall we bow our heads and pray? Our Father, precious and heavenly Father, salamat Lord. Ang lawas, ang dugo ni Kristo. Kaya ikaw, imo silang kanong inom ang sa pag-inom ng Kristo. Kung nanawa mo kayo kasalamatan, Lord, ang dugo mo ay nakahilok sa among kalapasan. Kung ang bread is Jesus Christ, because Jesus is the bread of God. So ako pinaghihinuman kanunay Ginoo. Ako pinagihimo dili ko kay seremonyas lamang. Pinagihimo na mo kini sa pagpasinugod kanino Ginoo about the gospel. Gospel of our Lord Jesus Christ. Daghang salamat Lord. Ako pinipagahimuon tungod kay kami connected diha kanino. Sa ngalan, samahan, sa anak sa Espiritu. In Jesus' name. Amen. Ano to naman? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. I give the Holy Ghostly name that I might praise your holy name. Thank you, Lord. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all. Say, Amen. Praise the Lord. Salamat sa atong pagsimpa karon. Next Sunday, mag-post na diha sa atong changes. Bali, i-round na to ang atong